Wala na, naghari na ang kadiliman sa ating bansa mga kababayan. Gumalaw na ang mga diablo, mga demonyo sa bansang ito mga kababayan. As expected, as expected. Akala natin binigyan pa natin ng benefit of the doubt ito si Bangag mga kababayan ha. Akala natin chismis lang itong napipinton niyang pag talaga kay Boying Rimulya na ombudsman. Akala natin drama lang itong mga mga kababayan. Kunwari, binibend nila ang law mga kababayan doon sa rules ng ombudsman para nang sa gayon nung pipili si Bangag hindi pala si Rimulya para babango siya mga kababayan. Hindi pala. Ngayon mga kababayan, tuluyan ng dineklarang ombudsman si Boying Rimulya. Tuloy ang plano mga kababayan na Plan C na imbestigahan si VP Sara Duterte, ikulong, kasuhan para hindi na makatakbo sa 2028 mga kababayan. Presenting the new ombudsman, itinalaga ni Bangag mga kababayan na si Boying Rimulya. Balita, inanunsyo na ng palasyo na si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na ang magiging bagong ombudsman. Kaya naman mga kababayan, ang sabi ni Senator Marcoleta, this is bending the law. Sa makatuwid mga kababayan, extreme bending of the law. Para isagawa ang kanilang mga kababayan, masasamang mga plano. Alam nyo ba sa interview ni Boying kanina? Bilanggit niya mga kababayan, nakakalkalin daw niya itong SALN ni VP Sara Duterte. Dahil andun na daw sa kanila Di ba nagpadala na ng mga papeles mga kababayan yung 19th Congress, yung Quadcom dati doon sa ombudsman? O ngayon mga kababayan, yan daw ang uunahin ni Boying Animal. Eto na nga sinasabi ni Amy. O Amy, bakit hindi mo napigilan? Akala ba natin pipigilan mo hanggat sa makakaya mo? Sabihin mo na kasi na ngag-ngag yung kapatid mo. Justice to para matapos sa ang lahat. Clearly indicate or demonstrate the lack of required legal acumen as well as adherence to the standards of probity befitting an ombudsman. Eto mga kababayan, extreme bending of the law. Lahat mga kababayan, kinlear nila ha. Mga kaso ni Boying, mga petisyon mga kababayan, finast track para lang maluklok si Boying Rimulya as ombudsman. Pati mga kababayan yung pagkatanggal ni Cayetano sa JBC, Judicial and Bar Council, planado din yon mga kababayan. Ang ipinalit nila si Matching Pangilinan na parang kabrad ata daw ni Boying Rimulya. Second, the Secretary's affirmation of the bending the law. Bending the law. Constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. Huling-huli yun sa Senado mismo mga kababayan. Umamin si Boying na sometimes you have to bend the law. These two grounds, Mr. Justice. Ay nako, yung ginawa pa lang nila kay Tatay Digong mga kababayan, bending of the law na yon. Ay nako. Are not enough for the JBC to consider? Like this, we receive your complaint or opposition against Secretary Rimulya. We consider the reasons. Eto sinabon mga kababayan ni Marcoleta ang JBC. But Judicial and Bar Council. There were two issues yesterday. First was whether or not is disqualified, and then doon na pumasok sa dapat sana disqualified may kaso mga kababayan sa sa ombudsman ha, tapos walang due process mga kababayan, biglang na-absuelto, na-dismiss. Mayroon pang petisyon mga kababayan na motion for reconsideration, binilisan, parang walang trial mga kababayan, biglang nabasura. He was not disqualified, he can be voted upon. Pumasok na doon yung consideration of the merits of your complaint. He was not able to get a unanimous vote. Pero hindi ko na masabi ko sino yung mga... Paano kasi mga kababayan, ang mga andun mga kababayan, kakampi ni Bangag, Matching Pangilinan, si Luistro mga kababayan, at sino pa nga ba yun? Basta hawak nila lahat. 5 out of 6 mga kababayan ang bumoto kay Rimulya. But they considered the reasons you gave. Pero in the first place, dapat mga kababayan, hindi qualified yan si Boying dahil mayroon pa siyang kaso sa ombudsman mga kababayan na prematurely dismissed. Very important. We received them, we read them, and we considered them. Considered. How did you consider that? How did the council Wala. consider this one? Considered. Nasa wait na ko yun. Nasa wait. Not sa qualification or disqualification, but on the wait. Dapat disqualified ka na. Voting ng a considered candidate, nandun na sa way to yun. The members, majority are appointed by the president. They considered that it is, they voted. Gusto kasi nila talaga mga kababayan ilagay yan si Boying dyan. Dahil kung DOJ Secretary lang mga kababayan, pagbaba ni Bangag sa 2028, alis na rin. Whereas kung ombudsman nila ilalagay mga kababayan, 7 years ata ang term niyan. 7 years.
And then, kahit pa presidente, hindi kayang mga kababayan tanggalin. Pwera na lang kung i-impeach ba? O basta, yan na siguro mga kababayan. Or kuwaran to. The majority voted for him, so they did not give it much weight, Or Pinumplain siya ni Marcoleta, ha? Mr. Justice, Hindi pinansin ang complaint ni Marcoleta, mga kababayan. one of the overarching principles that guided the creation of the 1987 Constitution is the desire to promote the rule of law, as is stated in our own preamble. Bendalo ang paborito nila mga kababayan Sinabi po nating rule of law, this is the guiding post. When somebody affirms that sometimes we can bend the law, You have to bend the law. you take... Agree naman si Boying. JBC took that very lightly. Pati nga sa mga kababayan, sa pagiging Justice Secretary, the mere fact na nag-agree siya doon, pwede niyang ikasipa yun mga kababayan. Pwede niyang ikadisbar. Mr. Justice. No, Your Honor, we, in the interpretation of the law, we can be strict or we can be, for example, in the interpretation of the Constitution, if you are a strict one, they call you an originalist. And if Sige, magpalusot ka patatang. Ito mga kababayan, no? Ito ang mga taga-justify mga kababayan ng mga kabulukan ni na Boying. you want to adapt to the times, they call you are a believer of the living Constitution. Ganun, no? We're not interpreting the Constitution, Mr. Justice. I'm asking you whether the rule of law is still the foundation of our Constitution. Oo nga, kaya nga ng mga kababayan nilagay yan dyan para sa kaayusan ng sambayanan. It's very much If Binibend. somebody affirms that the law can be bended, that is inconsistent with the Constitution. Don't you think so? Yes, I agree with that, but sometimes it depends upon the context of how it is used, the bending of Hindi mo ba alam ang context doon? the law, whether it is Sa tingin mo, ha? if they are interpreting it liberally. Did you know how it was used, Mr. Justice? Viral yun, hindi alam. Yes, We were discussing Yes, whether Your or not restitution yes, Your Honor. is a requirement for an applicant to be processed under the Witness Protection Program. Yes, yes. And suddenly the Secretary of Justice insisted that one requirement is restitution. It is not there. Aware of that. Yes. And somebody suggested that sometimes You have law. to bend the law. That was the context, Mr. Justice. I heard, Oh, ayan ang context. Your Honor, I saw it on And if you hear it from no less than the Secretary of Justice, abrogating all the cornerstones of our belief in ourselves, in our Constitution, then you still include him as an applicant to the Ombudsman. Somebody who will present... Harap-harapan na. And then mga kababayan, yung kababuyang ginawa nila kay Tatay Digong, former president mga kababayan ha, hindi nila dinaan sa local law mga kababayan, local court. Pinayagan nila mga kababayan na kidnapin papuntang sila nga ang siguro mga kababayan na matuturing niyang kabilang sa mga kumidnap. Yan, dyan pa lang mga kababayan, napakalaking kasalanan na yan. Not to mention na sabit pa ang anak niya mga kababayan doon sa droga. over the lives, the properties and liberties of every citizen of this country. You take light of that. The JBC will take light of that, Mr. Justice. the majority Sagot! considered Sagot! it as light. So the majority The majority. took light of the opposition Majority mga tuta ni Bangag. of a senator of this Yan ang republic, totoo. Mr. Justice. That is a fact, Your Honor. And 6 of them, based on their discretion, the opposition is not worth it. Is that it, Mr. Justice? Wala silang pake. There were six yes, excluding the secretary himself, because he is also a member of the Judicial and Bar Council. Because of his inclusion in the shortlist, Mr. Justice, will you favor amending further your rules Yes, Your Honor. We that have- would give a chance that all prospective nominees or applicant to the Ombudsman should already be subjected not to the JBC but the Commission on Appointment? Pero wala na. Kahit may amendment mga kababayan, lusot na si Boying. Wala na magagawa. Applicable na lang yan to the next Ombudsman. It's up to you, Your Honor. It's only a suggestion, Mr. Justice. But with respect, Just thinking aloud, Mr. Justice. yes, Your Honor. At para po sa update live, wala Anong na update? kayang nasa frontline ng balitang yan si Maricel. Success ang mga Aliw, bangag. Kasi mainit-init pa itong balita na ito. Ano daw Mainit din ang ulo namin. dahilan sa pagpili kay Diyos ko, Rebecca Lord. para maging bagong ombudsman.
Tama ka dyan, Ruth. Sa papasok lamang na balita, inanunsyo ng Malacanang na si Justice Secretary Ay, nako, mga bangag. Remulla ang Ay, nako. ombudsman na siyang papalit kay Samuel Martir. Hindi natin masisisi ang ating mga kababayan, nagwi-wish na masama kay Boying, mga kababayan. Sana kaunin na doon ni Satanas, mga kababayan, pero wag pong ganyan, mga kababayan. Don't wish for that sa ibang tao. Although, ang sarap nga, mga kababayan, pero wag yan, baka babalik sa atin. Hayaan na lang natin ang tadhana, mga kababayan, na tumabaho dyan. Sa natapos nga ang termino nitong nakaraang Hulyo. Si Justice Secretary Remulla, na ngayon ay ombudsman na, ang ika-59 na Sino ang papalit sa kanya sa Department of, mga kababayan, Justice? Baka si Dilima? Oh, Lord. Animal. O di ba kaya si Claire Castro, naloko na. Lihim ng Lord. Department of Justice. Base doon sa pahayag na inilabas ng Presidential Communications Office, inilatag nila yung mga Grabe talagang mga bangag. Magandang accomplishment, animal ka. Puro bending the law ang ginawa mo, animal ka. Ano maganda sa'yo? Yung pagpa-fast track sa kaso ng anak mo? Hindi man lang pinawisan, mga kababayan, hindi man uminit yung wet doon sa loob ng kulungan. Laya na. Remulla, bilang kalihim ng Department of Justice, kabilang ng araw dito yung pagpapadecongest ng ilang mga detentions. How about yung pagkidnap ninyo kay Tatay Digong hindi dumaan sa korte, animal? Huwag mong sabihin, accomplishment po yun. Kaya napaluwag nila yung mga spaces na yan, pagmamadali daw ng pagre-resolba ng ilang mga kaso sa ilalim ng DOJ at pagkakaroon Ay, ng mas nako. malawak na Bangag kasi, mga kababayan, ang kanilang leader, service. Ngayon, dahil itinalaga na siya bilang ombudsman, sinabi ng PCO na inaasahan ng Pangulo na ipupursige ni Remulla ang pagiging transparent pagdating nga dito sa mga usapin ng kaso. Transparent ang animal ka? At pagpapatuloy ang paglaban tungkol dito sa anti-corruption. Kung ano yung unahin mo yung bangag. basehan, hindi pa malinaw, hindi pa idinidetalye yan ng Malacanang, Ruth. Pero kanina sa press briefing, nabanggit nga ni Undersecretary Claire Castro na supposedly ang deadline pa pala sa desisyon ng Pangulo sa pagdedesisyon kung sino ang magiging ombudsman ay sa October 25. Baka yan ang ipalit sa Department of Justice, mga kababayan. Wala na talaga, circus na to, mga kababayan. Puno na ng clown. Pero maaga ang pag-aanunsyo. Claire Castro, Justice Secretary, animal. Ngayon, ang inaantabayanan na lang natin ay kung sino ang ipapalit ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng DOJ. Ngayong naitalaga na si Remulla sa ombudsman. Tapos baka balik si Dilima, mga kababayan. Di ba nung panahon na DOJ si Dilima, doon siya kumakain ng nilagang saba ni Dayan. Mas gusto ko lang malaman kung meron bang mga reaksyon ng Malacanang o si Jose Castro tungkol dun sa parang may mga nauna ng pahayag na parang ine-expect na daw nung ilan. Halimbawa si Senator Amy Marcos na si Remulla na nga daw yung i-appoint siya dahil ang sinasabi niya wala na Planado na nila yan, mga kababayan. Plansi nga. Para daw makasuhan si VP Sara. Alam mo, ang sinabi dyan kanina, Ruth, ni Jose Castro, sana wag naman pangunahan. Wag pangunahan. Sinabi na nga ni Boying, mga kababayan titingnan daw nila, mga kababayan, kakalkalin nila yung salin ni Sara. Yung pag-aanunsyo ng Pangulo. Dahil nga itong statement na ito ni Senador Amy Marcos na si Secretary Remulla na magiging bagong ombudsman, it came even before the announcement of Malacanang. So, kaya ang sabi ni Jose Castro kanina, teka lang, October 25 pa yung deadline. Hintayin natin kung kailan niya anunsyo. And true enough, parang mahigit isang oras lamang matapos inanunsyo na nga. Naglabas na sila ng pahayag ng bagong ombudsman. So, di ba may acting ombudsman na babae? Eto, mga kababayan, Ito ang kanilang bending the law, mga kababayan. Behind the scene, pinave way nila, mga kababayan, ang daanan ni Boying Ying para lang maupong ombudsman. Sa dami ng kanyang kaso, asunto, nabigyan pa rin ng clearance dahil pinalusot talaga nila, mga kababayan, extreme bending of the law. Pasok! If I'm not mistaken, her name is Justice Castillo. So si Justice Castillo was actually pressured to sign the clearance of Remulla so that he would be shortlisted ng ABC for his application na maging next ombudsman. That person did not follow the instruction. So, because of that, pinalitan. she was replaced by Dante, yung acting ombudsman. Vargas. Dante Vargas. And allegedly daw,
pinatawag daw si Dante Vargas sa Malacanang. Allegedly ha, sige, chismis lang to. Consider this as chismis para hindi ako makulong. Para hindi ka makasuhan. So, allegedly, pero yan talaga mga kababayan ang nangyari behind the scene. Malacanang, and he was asked if he can deliver. And the answer was, yes, I can deliver. So yun, nangyari na. Si Vargas, nagpalabas yan ng admin order. EO or admin order. Medyo gutom ako, wala pa kaming kain, galing ako DOJ actually. So, pasensyahan nyo na, hindi ko na-recall yung may jet lag pa din ako. So, may admin order siya na kung saan those cases na final September 7 to September 16 would be removed from the docket. So meaning to say, hindi dapat siya aksyonan. And you know what? Dalawang bagay ang naapektuhan at that time sa time frame na yan. First is yung final na case ni Mayor Baste Duterte against Remulla. And second is the suspension order of Vince Dizon sa... Pero bago pa yan, ano pangalan nito? Tio. Cho. Bago pa yan, nung umupo yung si Vargas mga kababayan, dismiss ang kaso ni Boying. Tapos nag-appeal si Amy Marcos mga kababayan, motion for consideration. Dismissed again. And then nagsampa ng kaso si Topacio mga kababayan at saka si Baste. Gumawa ng administrative order mga kababayan para ma-invalidate yung mga sinampang kasong iyon. Mga district engineers. Si Vargas na ang tumabaho mga kababayan. Dahil hindi dapat yung OIC na ombudsman, hindi dapat siya yung inalis mga kababayan. Ayaw niya ng ganyan. Pero etong si pinalit ni Bangag mga kababayan, si Vargas, nag-pave way para talaga mapaboran si Boying all the way. Kasi nakapasok siya sa timeline na yun, September 7 to September 16. Kung hindi ako nagkakamali sa timeline na yan ha. Yan lang yung target sa admin order, but because the ombudsman is an independent body and Vargas allegedly said yes daw if he can deliver, so ang nangyari is yun na nga, successful sila sa pinagagawa nila, okay? So ang nangyari is this, nakakuha ng clearance si Remulla sa ombudsman. It is because yung case na final sa kanya wala nang silbi. Wala nang value. 'Di ba, na docket na 'yon, tapos parang na-remove siya from the docket. So hindi na dapat aksyonan. And the next thing na mangyayari is yung mga district engineers na involved sa flood control projects na 'yan, yung sinuspend is pwede din nilang i-question yung suspension nila, because nga how can you suspend someone for something that does not even exist? Kasi nga yung time frame na from September 7 to September 16 nga, may order nga si Vargas na i-redocket or i-remove from the docket yon. So, 'di ba? Grabe yung ginagawa nila ngayon. So, si Lacson nag-resign as chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Now, if yung mga district engineers na yun, yung involved sa mga flood control project corruption na yan, is magpipetition because nga bakit sila sinuspend ng ombudsman, wala nga, there was no complaint to begin with, there was no suspension notice to begin with, kasi nga tinanggal nga ni Vargas, ganyan. So pwede nilang mailaban, so walang accountability. So pwede nilang ilaban, they can fly away like a fly away na ganyan. So pwede silang lumabas ng bansa, ganyan. So there will be no accountabilities anymore. And because nag-stop na ang Senate Blue Ribbon Committee under Lacson, so wala nang patutunguhan lahat ng investigations. This is the pattern that I have been telling you all people from the Philippines. Ang sabi din mga kababayan eto na talaga ang last card ng mga bangag mga kababayan. Last card para isabotahe talaga nila si VP Sara Duterte. Pwera na lang mga kababayan yung sana hindi. Naku Lord. Yung ipapagurgur. Yun talaga ang ultimate mga kababayan siguro. Pero kung babasehan natin na idadaan nila sa bending the law mga kababayan, this is ang huling baraha ng mga bangag. Kung mag-fail ito mga kababayan, sana hindi mag-resort doon sa gurguran. Ay nako. Si Sara na mismo nagsabi ha. Si Sara na mismo nagsabi. Pero subukan nyo. Ang sabi mismo ni VP Inday, kung magugurgur ako,
3 baboy mga kababayan ang gugurgurin. Baboy ha, hindi natin sinasabing sinabangag ha. Baboy ang gugurgurin. Oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na the plan really is to bleed dry the government's coffer because even if they don't win in 2028, they are still the most powerful individuals sa Philippines because nga hawak na nila lahat ng pera, hawak na nila lahat ng kayamanan ng Pilipinas. And sino yung talo dito? Tayo, taong bayan. Regardless of our political leaning, regardless of our Ay nako Lord, tayo yung help the sa Philippines. lahat ng mga ginagawa ng Marcos administration, ng mga kaibigan ni Marcos sa ating bansa. Okay? Now going God back to save the Sara. Philippines. So earlier, in one of Remulla's interviews, he mentioned that the first order of business is actually to review VP Sara Sal-en. Oh, yun sinabi nila mga kababayan ha. Ano ang sinasabi ko sa Yan ang unang-una daw gagawin. They are planning to file a plunder case Sal-en. against VP Sara. And they can do so by, you know, making a big deal of her Sal-en. Okay? Yung Sal-en... And then, itutulad nila yan kay ano mga kababayan, kay Corona, na mayroon ng discrepancy na few thousand pesos mga kababayan, thousands lang ha. Oh, in-evict nila. Parang, anong tawag, in-impeach nila si Corona mga kababayan. Kawawa, namatay ang tao sa sama ng loob. Na issue na yan, ginamit na po yan nila when they impeach CJ Corona. Now, because the maneuver of Romualdez na i-remove si VP Sara through impeachment sa House of Representatives failed big time. So, they are now weaponizing and Eto na mga kababayan, no? So, hindi kayo naniniwala sa mga nagsasabi mga kababayan, si Romualdez lang ang lahat ng ito dahil sa impeachment, si Romualdez lang daw ang may gusto. Wala daw kinalaman si Bangag dahil si Bangag daw ayaw daw ng impeachment mga kababayan. So how about now? How about now? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanilang plan C mga kababayan. Hindi naman ito galawan ni Romualdez na, di ba? Dahil hindi naman si Romualdez mga kababayan ang pumili ng ombudsman. Oh, eto na mga kababayan. Malinaw pa sa sikat ng araw na eto yung mga kabangagan mga kababayan. Ang sabi ng hindi lang daw yung lalaki, kundi dalawa daw mga kababayan, mag-asawang ngagba ang nasa likod nito. Office of the Ombudsman Ewan na natin kung sino. para To be safe. i-convict or file ng multiple cases si VP Sara, si Kong Pulong, si Mayor Baste, and their Lahat sila. So ano ang mangyayari dyan? Ang sasampulan nila una yan, yung in-implicate na nila Lacson mga kababayan, sino nga ba yun? Please, dahil hindi kayo masunurin sa mga kabangag-bangagang kataas-taasan. Itong sina Joel Villanueva, sina Erap, Jinggoy pala. Sila ang sasampulan una. They would turn their back because they are in fear that the ombudsman will file a case against them. So nakikita ninyo? So meaning to say, it's a pattern of eliminating the people who are helping out the Dutertes or who play a key role in the 2028 election, in the upcoming 2028 elections. Ang dami ko ng chika, wapa nagsa ng stars. So magpaulan ka ng stars. Intermission muna tayo. Continue! May troll dito, pangit pa naman. Si Miko Miki Kabatuan Trinidad. Hayaan mo na lang, tol. Hayaan na. Hanapin siya. Kung feeling na ko nakalock account yan, hanapin nyo pati pamilya niya. Tapos, hayaan na lang. yung lola niya. Kulkuga na ang iyang lola. Uy! May time. Continue na, tiyo. Shout out to Alvin and Tourism and Lucky Charm and Shasha May. Thank you for sending stars. Okay. Continue. Ano yung chika mo? So, diba? Sorry. Sinasabi din na ang fake news kasi is time-bound. Yes. Diba? Fake news ngayon, totoo bukas, or hindi totoo
in the upcoming days, in the upcoming Masabi nila years, fake news daw yung kay Boying, no? So, Dahil diba? talaga si Boying. So, Ito na eh. Yung argument Totoo na. Fake news peddler ka or fake news ka, hindi. Because time is the ultimate truth teller. So, itie back ko lang siya sa first argument ko kanina. I was labeled fake news peddler by saying na Bongbong Marcos would choose Remulla as the next ombudsman because nga delusional lang daw ako, grabe daw yung imagination ko, anong nangyari ngayon. So they first labeled me as fake news peddler, but the fake news na na pinedal ko daw ay nagkatotoo. So sino ang fake news peddler ngayon? Sila na naglabel sa akin or ako na nagsasabi ng mga premonitions ng mga visions ko or yung mga analysis ko kung ano ang mangyayari. Ano ang dapat gagawin? Ito. Lumabas kayo sa mga bahay ninyo. Mag-protest kayo. Peaceful ha. But Para the goal is not in Mindanao or in Visayas, but to go here in Luzon, to go to the House of Representatives. Careful ka. Of Malacanang. O, umpisahan mo na dyan, Tio. Na yan na talaga, because wala na tayong magagawa. Anyway, andyan ka na pala sa Manila. Regardless of your political leaning, regardless of your political color. Hindi nga natatablan ang mga bangag, mga kababayan. Problema, hindi natatablan. Thank you, Jen Kuwams, for the 1,000 stars. Na-appreciate namin yan. Okay? So, yun na, magsilabasan kayo. Peaceful, I advocate for peaceful protest. But if you guys think na pwede nating i-pull off ang, mala Indonesia na atake, kayo na ang bahala dyan. Pero ang sa akin is I'm advocating for a peaceful protest. Okay? So, according to Helen Bratter, well, thank you by the way sa 800 stars. The new ombudsman used to be a governor, parang lang putting the accused in charge of the investigation. Okay, thank you for bringing that up. Okay? There is nothing fake sa imuhang gipang istorya, Sir Tio. Si Alvin. Hi Alvin, miss you. Hindi. Nawala ako. Putang ina. Nawala. Hindi ko na alam sabihin ko. Mamaya na yung harutan. Something For the you would like to add something sa sinabi ni Ma'am? Oh yeah. Ito din. If you check the 1987 Constitution, it says that the ombudsman should be independent and it should not be, parang non-verbatim ito ha. I'll try to explain lang sa inyo. Baka sabihin nyo naman na hindi yan ang sinabi ng Constitution. Bobo na talaga. Ang sinasabi ng Constitution is this. The ombudsman should be independent and it should be free from political influence. So nakikita na, so dapat ang nandyan is not a politician, kasi pag i-follow natin yung provision ng Constitution, kung independent ka, so dapat hindi ka politician or you don't have any family members na nasa political landscape, because nga ang powerful kasi sa Pilipinas ay mga politiko. So ang iniimbestigahan ng ombudsman ay yung mga politicians natin or yung mga leaders natin. Now, ang nangyari is Remulla comes from a political dynasty. Secretary of Interior and Local Governance, DILG, si kapatid niya. Sino yun? Sino Remulla? Sino yan? Yung isa? Yung kapatid niya, basta si Remulla. Yung mga other relatives niya, nasa Cavite ata, if I'm not mistaken, politiko din. So, kung may complaint against those politicians about their public, activities, about their public, anong tawag dyan? Public service, kung may mga complaint against that na ipa-file sa ombudsman, sino ang magbablock? Of course, the ombudsman himself, Crispin Boying Remulla. Jesus Crispin Boying Remulla. So ang makikita natin, there will be no accountability at all na. Okay? Kasi political dynasty yan eh. Of course, alangan naman ipa-jail or i-investigate niya ang kanyang own family members.
di ba? Alangan naman i-investigate niya, alangan naman try rin niya yung kapatid niya na Secretary of the ILG ngayon. Tama? Tama. Di ba? So wala, useless na. Ang expect na wala talaga kasi mga kababayan. Ano yan, dapat hindi talaga si Boying dyan dahil politician mayroong mga conflict of interest mga kababayan dahil pamilya siya ng mga politicians. At ang sabi, mayroon niyang mga kamag-anak mga kababayan na di umano involved daw sa flood control. O paano mo yan iimbestigahan mga kamag-anak mo? Mga kongresista din mga kababayan. Into eliminating their enemies. Ang enemies nila ngayon, si VP Sara, yung mga allies ng mga Duterte. Ang sabi nila mga kababayan, hahalongkatin natin ang SALN ni VP Sara. Sabi ni Ombudsman Boying. And for sure, si Congressman Meow Meow, si Kiko Barzaga, may ombudsman case yan one of these days kasi he is against the Marcos administration. Kawawang Meow Meow. For sure. Yan si Toby Chanko. Kasi 'di ba? Sabi ni Toby Chanko, maraming naging proponent si Zaldico ng almost 400 billion or 41 billion kung hindi ako nagkakamali about the flood control project na. Pero si Chanko mukhang hindi pa mga kababayan dahil friend yan ni BBM din. Kalaban lang niya si Martin Romualdez. Pero si Meow Meow talaga. So for sure, kakasuhan na naman yan. There will be administrative and criminal cases to be filed against Toby Chanko, kay Cheese Escudero, kasi si Cheese... yan sila, mga na yan. Pinalo yung... Wala na yan. Call to continue that. Magdasal na lang kayo. Sara. So, tapos yan. So, dalawa na ang weapon ng Marcos administration. He holds the COMELEC and he holds the ombudsman. COMELEC. Tapos sinong ipapalit sa Sa DOJ secretary mga kababayan. Di ba? When it comes to... Pero mas importante kasi ombudsman mga kababayan at yung COMELEC dahil kahit hindi na si Bangag ang presidente, andyan pa rin yung mga iyan. Dahil fixed ang kanilang term mga kababayan. 7 years ata. Election issues. Kaya nga, yung mga allies nila, si Benny Abante, pumasok pa kahit hindi naman minuto ng taong bayan. Kasi hawak nila ang COMELEC. So ngayon na naman, hawak na naman nila ang ombudsman. Oh wow, thank you so much Helen Bratter for the 2,500 stars. Wow! Sana, So, yun na yun. Tapos ano pa ang sinasabi ni Bongbong Pero tayo mga kababayan yung ating account. Maraming nagtatanong bakit hindi daw nag-grow ang subscriber. Shadow ban. Mayroon tayong mga violations mga kababayan na tinatawag na community strikes. Kaya shadow ban parang siguro nagpapakita lang ito sa mga old, yun talagang nagsusubaybay pero hindi na sa mga new subscribers mga kababayan. Di bali na. Nothing can stop us. Kahit pa tayo ng mga ngagba mga kababayan, i-report. Marcos sa appointment niya, wala daw sinasanto. Kung walang sinasanto, dapat si Remulla, first order of business is to investigate Martin Romualdez. Diba? Bakit si Sara ang number 1? Kasi guys, especially the House of Representatives, they have the power of the purse. Diba? Kung hindi ako nagkakamali power of the purse, meaning to say, sila yung nag-allocate ng budget ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ni VP Sara na 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas, si Zaldico as head of the... Walang sinasanto tapos, Diyos ko Lord, imbestigahan niya sarili niya. Wala sa sinasanto. And to think mga kababayan na wala siyang delikadesa. May balak ba siyang sabi-sabi dyan na wala siya sinasanto? Wala kang isang salita, wala kang utang na loob, wala kang hiya. Yan ang tamang tawag dyan sa iyo, Boying. Appropriations na ginagawa sa House of Representatives. Yan yung katotohanan dyan. So isa pa another issue na dapat pagtuunan ninyo ng pansin is this. During the budget deliberation ng Office of the President, billions of money ang involved, by the way, okay? Just to emphasize that, just to highlight that. Billions of money. The context.
hindi pinatawag si BBM to defend the budget of the Office of the President. Sino nandun? Executive Secretary, Undersecretary, and Assistant Secretaries lang ang nandun. Billions of money. Pero itong House of Representatives, they are really forcing VP Sara to be there to defend the budget of the Office of the Vice President that is only around 900 million. Gusto pa nga nilang kaltasan, mga kababayan, gawing 198 Before 700 million na lang. But sa new budget request, may additional na 200 million because nga sa inflation, guys, yung mga ano ba, anong tawag dyan, yung mga sa purchase, hindi si Sara ang nag-request din, ha? Ang DBM mismo ang nag-jack up. Pero yun, mga kababayan, para i-wrap up na lang natin, malinaw na ang kanilang pagkukunwari, mga kababayan, na hindi talaga, this time, hindi talaga si Romualdez na ang may gawa nito, mga kababayan, kundi si Bangag na mismo. Yung sabing dati na, baka si Romualdez lang ito dahil gustong si Sara gustong tapatan sa 2028. Walang kinalaman dito si Bangag. Now, anong masasabi nyo? Na tinalaga na si Ombudsman Boying, mga kababayan. Ombudsman, parang, yak. Para ang unang-unang niyang kikilatisin, mga kababayan, ay yung confidential fund ni VP Sara. At bulat-latin, mga kababayan, ang salin niya. Anong masasabi nyo sa bagong kabangagang ito? Post your comments below.